Gusto ko talagang mangyari, and that is semblance of your territory, your governance, and the happiness of the Moro people. We highly recommend our national officials to come to ARMM and see for themselves the projects that have been implemented in our region. So yun po lahat, tahan po ni Master Hans Kua na magbisita po tayo sa ARMM po. Yes, everyone, I invite all of you to go visit Tawi-Tawi. It's something very beautiful and something you will not expect it to be. So go try and visit it. Napakaganda ng lugar na ito, ganda po ng tourism ng lugar na ito, at yung mga tao dito napakabait po. Nandito po tayo ngayon sa isla. Ang tinatawag namin dito is Panampangan Island. Panampangan Island po, isa po itong isla dito sa Tawi-Tawi. Located siya dito sa municipality ng Sapa-Sapa. It's actually very safe and everyone is so nice, surprisingly. So it's actually, people can come here, anyone can come here and super safe. Pwede po dito mag-snorkeling, mag-diving, dito sa isla na to. Kaya dito sa Tawi-Tawi, ang outlook, ang pananaw namin, iniiba namin. Lalo-lalo na sa security. Andito nga ngayon ang provincial director ng PNP natin, si Tene Royales. Andito ngayon yung representative ng Philippine Marines. Iniikutan namin para ang turismo kasama siya sa security component ng province of Tawi-Tawi. Yung circumferential road ng ng province of Tawi-Tawi, especially dito sa mainland, yung Pangmasugala and Languyan Municipality, para malapit, at least kung saan yung malapit na lugar, na area doon sa circumferential road, instead traveling from Bonggao all the way to Panampangan, dito na lang sa malapit na So lang. ibig sabihin, kung i-develop natin yung circumferential road, maging very accessible na itong Panampangan Island. Exactly, Sekdo. I'm so surprised that it's actually very peaceful to what the TV says. Ang focus namin ngayon, paano paunlarin ang ating ekonomiya. Obligasyon namin dapat palawakin at patindihin pa ang aming pagsaservisyo at commitment para sa kanila. At isa sa titiyakin namin sa inyo, sila ang sentro ng aming pagsaservisyo sa loob ng 3 taon. Hindi ang aming sarili kung hindi sila. So kung ano man ito, dapat maririnig din namin mula sa kanila. Sa ating pagmamonitor ng mga proyekto dito sa ARMM, natutuwa tayong makita yung mga development projects natin dito sa mga lugar na bihira mapuntahan ng ating mga kababayan. Katulad na lang nitong Sitangkay. Venice of the South. Ito ang bansag sa munisipyo ng Sitangkay sa probinsya ng Tawi-Tawi. Mahigit 1.5 oras na biyahe, sakay ng speedboat mula sa Bonggao, ang kabisera ng Tawi-Tawi, at mararating ang bayang ito. Ito yung isa sa mga bridges dito sa Sitangkay. Although ito yung flagship program ni Mayor sa kanyang 20% development, ginagawa nga concrete ni Mayor itong concrete bridges across. Habang tayo naman ay gumagawa ng concrete footbridge para sa mga kabahayan. Ang mga tulay na kahoy na halos pantay ang layo sa bawat isa na nakalatag sa mga kanal ng Sitangkay na sadyang may kataasan upang makadaan ng mga bangka. Dito tayo sa Imam Sapi sa Sitangkay at in-inspect natin yung isang concrete footbridge natin
ay ginawa na nating konkreto. At dandaang metro yung ating mga proyektong ganito para kasama rin sa disaster prevention. Para kahit may baha, no, Vice-Gov, or kaya mataas yung waves, ay safe pa rin sa ating mga kababayan. Kaya't marapat lamang na ito ay alagaan, lalong pagandahin at maipagmalaki. Ito yung isang market ng Sitangkay at yun yung mga stingray na dried fish na binebenta nga nila. Ito ay hindi pa panahon ng mga isda. Kung sa high season niya pa, punong-puno ito ng mga isda. At dito sa Sitangkay, mukhang kilometro-kilometro yung mga tindahan dito at napakaraming tao. Kaya tama lang talaga na dagdagan natin yung kanilang mga concrete footbridges. Natatangi ang bayan ng Sitangkay. Mula sa mga kabahayang nasa mababaw na bahagi ng dagat, mga arsenal na aninag ang isang masiglang komersyo na bahagi ng kasaysayan nito, arkitektura na sinasalamin ng impluensya ng rehiyong Indochina at mga kanal o waterways na nagsisilbing daan sa mga bangkang siyang pangunahing gamit sa transportasyon ng mga taga rito. Dito po tayo ngayon sa Sitangkay kung saan sabi nga ni Governor Rashidin Matba, dito matatagpuan yung isa sa mga pinakamasarap na blue crab sa buong Pilipinas. At nasubukan nga natin at isa ito sa dapat puntahan ng ating mga kababayan kung in case mapunta sila dito sa ARMM. Mula taong 2014 hanggang sa kasalukuyan, mahigit 178 milyong piso na ang mga proyektong pang-infrastruktura na nailagak ng ARMM government sa bayan ng Sitangkay. What I really want is just my country at peace. Lahat mabubuhay. Lahat ng magmassive ng land reform bago ang federal system. For the individual, Maguindanao or Maranao to have his land. The roads that will bring about peace to our fellow men will finally be built.